Hi. So may papakita ako sa inyo guys. Nakikita nyo ba yan? Ang dami kong parcel. No? O sige, abangan nyo. At iaahon natin. Ayan, abangan nyo ako. Wait lang. Mag-unbox tayo ng mga pinamili ni Mami Par. At syempre, may pag-uusapan din tayo. Ayan. Merong mabigat. So sa mga tax viewers ko, magtiis kayo dyan, ha? Ito na lang yung ano nyo sa akin. Tulong nyo sa akin, ano? Sa mga, kahit pa paano ay naibsan ang kanilang stresses tungkol sa BIR, okay? Hindi ko alam kung ano itong bigat. Eto pa. Ay, napagod ako. Ayan. So, using my SPay later, with 1 month payable. So, walang interest kasi pagka 1 month. So, kung kaya nyo, i-activate nyo yung SPay later nyo para magamit nyo at syempre, makashopping din kayo ng katulad ng kay Mami Par. Pero syempre, magbabayad din kayo dapat, no? On time. Para hindi kayo ma-restrict sa inyong Shopee account. Okay? So, ito yung ginagawa ko kapag wala pa akong cash na pambayad. Pero, kailangan ko na ng items. Gusto ko na ng items. Okay? So, i-unbox natin ito isa-isa. Ito yung pinaka-intro natin ng ating vlog for today's video. Pagod ako. Alam nyo guys, kahit ako nagulat talaga nung makita ko talaga to sa Shopee. Grabe kaloka. Ang mura-mura. Alam nyo ba tong mga jar na to na usually ay binebenta ng 120 ng mga supplier ko dito. 108 lang yan sa online. Literal, ang mura. Tapos yung mga egg, 200, 4 ang isa. So, kaya binibenta natin ng 5 piso. At yung mga gummy balls. So, bibigay ko yung link yan sa baba, ha? Umorder na kayo. So, ito, one of the best, Shopee ko din. Ito ay mga Coco products, no? Yung company niya Coco. So, sa official store nila ako bumili. At grabe talaga, ang mumura. Dahil usually 120 talaga ang isa ng mga binibili ko na yan. Pero kay Coco, nasa 105, 115, 119. So, ang mura-mura. So, imagine ninyo, tapos nagagamit ko pa yung mga free shipping ko at ang binabayaran ko lang talaga is yung literal na presyo niya. At ang ganda ng packaging, tsaka maayos at tsaka talagang hindi tsaka yung dumadating sa yung item. So, good job talaga si Coco dyan, ano. So, kaya naman i-flex natin yan. So, bumili din ako ng mga Choco Stones at mga candies. So, yun yung mga nasa sachet na yon, mabibili sa akin. Pero talagang mahal na siya ngayon. So, kaya sa na ang bentahan. Ito naman, Jumbo Lollipop. Mura ko lang ding nakuha. No? So, walang halos pinagkaiba doon sa aking mga supplier dito. So, hindi mawawala ang ating tissue. Nakita nyo naman, nakailang bili na talaga ako, literal. No? Ayan. So, hindi nagkakalayo yung presyo basta-basta sa ibang items. Pero, nagulat talaga ako dito sa mga ganito. Yan, yung mga ganyan, tsaka yung mga gummy balls. 105, 88 pesos. Nagulat talaga ako yung mga unang gummy balls na yun. 88 pesos lang talaga. So, ito guys ay cloth. No? Tela siya na basahan na sosyalin. So, mura lang yan. Nasa 34 pesos per box. Ang laman ay nasa 10 piraso po yata. So, bumili ako kasi may pinaggagamitan ako niyan. May specific akong gagamitan niyan. So, kung mabibenta at may yalo ko, go. Pero, mostly personal ko siyang gamit. Ayan. So, para tipid siguro, ginanyan nila. Ako na yung mag-assemble nung box. So, ganyan siya pa-dispense. Ang cute niya, mura lang kasi kailangan ko siya. No, hindi naman ako na ngayon basta bumibili ng hindi needs, mapa-personal man or mapa sa tindahan. So, eto naman ay ang mga bubbles na merong parang electric fan. So, bumili din tayo ng slime at ng, ano ba tawag dito? Yung stamp at saka yung TikTok. So, alam niyo po ba yung TikTok na yan? As of now na nagbablog ako, ubus na siya. At syempre, ang fart bomb, no? Na may mga naghahanap din kasi sa akin.
So, magandang mamili sa online pagka nadali nyo kung alin ang mga store na mura. So, may mga Barbie-Barbihan. Ayan. So, may pahabol pa. Ito po ay hairpin kasi malakas din po ang hairpin dito. Marami po ditong mga kababaihan, mga teenagers na sumasamba, sila ay INC. At madalas po sila ang bumibili sa akin ng mga hairpins. So, kaya, ayan. Oho, nahulog pa. Ano ba yan? Wait lang guys. Struggling din no? Kasi naghahabol akong mag-unbox kasi nga magbablog na ako. Tapos, syempre, araw yan, may bumibili. So, ano naman tong next natin? Ay, eto, bet na bet ko to. Nasira po kasi, matagal na, yung aming scooper, ice scooper. Diba, nagre-repack ako ng yelo. Tingnan nyo naman, una, natanggal yung hawakan. Sumunod, nabutas naman. Oh my God, ang ganda nito, grabe. Sulit to. The best. Isa ito sa mga wise purchase ng Mami Park. So, hindi basta-basta masisira. So, ano pa ang ating i-unbox? Ito naman po ay 20 by 30 na size ng plastic. At ito po ay usually ginagamit ko po sa laundry. Kapag ka po kami ay magpapalaundry, pinaplastic po namin yung ipapalaundry. So, binibenta ko din siya kasi may naghahanap kasi ginagamit din siyang garbage bag ng iba. So, ito na po yung scooper natin. Grabe, nagamit ko na. Sakto, may nag-deliver ng yellow. Ayan. So, may pahabol pa, dumating kanina, candy na naman, at gummy strips. So, sulit na sulit ako sa mga pinamili ko talaga ngayon. Kaloka. So, talagang the best ang purchase na to. Ayan, bumili na kayo guys ng ating mga anik-anik dyan ha. Bumili kayo dyan. I-click nyo yung link dyan ha. Mais kayo. Okay. So, in today's video, pag-uusapan natin, no, paano ba natin maisusumbong yung ating mga kapwa negosyante na hindi naman rehistrado? No? Yan ay isang katanungan sa atin ng ating viewer sa ating last vlog. Well, maraming nagsasabi, no? Talagang kahit kanino mo anuhin, ang daming comment na sasabihin talaga is, nako, wag mo nang isumbong yan. Mag-aaksaya ka lang ng panahon dyan. Pag isinumbong mo, siguraduhin mo, ikaw din, malinis. Wala ka ding nilabag na batas. No? Ganyan yung mga, habang hinihintay natin ang delivery ng ating Charon Nestle products. Okay? So, syempre, mag-vlog muna tayo. Singit na natin. At syempre, huwag nyo kakalimutan ha, na umorder dyan sa ano ko. No? Umorder dyan sa aking mga link na inilagay, ha? Okay. So, dito tayo sa shoutout tatopic, no? So, habang nag-shoutout, magtatopic tayo, di ba? Okay, sabi bago nga pala yan, ay isa-shoutout ko muna si Sir Ricky Anuevo dahil hindi naman ko siya na-shoutout nung nakaraan dahil hindi ko nakita. Ewan ko ba, malabo na ang mata talaga ng ina nyo, no? Sorry naman. Sir Ricky Anuevo, ang ating quality viewer, shoutout sa iyo. Sa Saudi yata siya, no? Yan. Yan. Ganyan-ganyan yan si Sir Ricky, no? So, ako na ang magyayabang para sa mga viewers and subscribers ko. Nako! Now, may sinasabi dahil quality viewer. Okay, Coca-Cola products, September 25 nationwide po yan. So, kaya mag-restock na kayo kung may pang-re-restock kayo, no? At syempre, hindi natin maiiwasan yan. So, bago tayo magpatuloy, magkano nga ba ang itataas? Usually, ang itataas ay nasa piso hanggang 5 piso. So, piso per piece o kaya naman 5 piso to 10 pesos per case. Okay? Ayan. So, magtataas ang Coca-Cola products, ghost months sa negosyo. Yun yung ating naging topic last time. So, shout out to Buhay Tinderas sa Isla. Dito sa amin, kulang ng stock ng mga delata. Amiras sa Miliano. Ayun. Amiras sa Miliano. Yes po, Mami Park. The ghost month started last August 23. And it's 1 month po yun, which is true. Pero, sa realidad ng buhay sa pagnenegosyo, yung ghost months extended hanggang November, October, November, no? Talagang literal. Ngayon napansin ko, sa panahon na ako ay nagtitinda, sa buong buhay pag nenegosyo ko ng sari-sari store, no? Pero, naranasan ko lang yan na literal, yung as in talagang damang-dama ko, no? Kasi dati, nadadama ko yung pagtumal. Pero hindi yung talagang apektado ang feelings ng Mami Park. Kasi, those times, iba yung sitwasyon ng aking negosyo. So, ngayon,
2 years ko na siyang nadadama at talagang napakaano. Ito kasi din yung pinakamataas na inflation rate na panahon, na year, na meron akong negosyong sari-sari store at na-experience ko siya, no? Pero noon, yung pagtumal, hindi ako aware na ghost months pala yun, no? Hindi ako aware doon. So, sa totoong lunar calendar ng mga Chinese, 1 month lang yon. Pero sa atin, kaya ako naman nasabi din na hanggang ano yan, hanggang October, November, kasi ito na ngayon yung nararanasan ng mga sari-sari store o yung sa industry natin, yung sa line of business natin. So, kaya, mahabang PC ang talagang kailangan natin, no? Okay, so maraming salamat po, Amira Samiliano, just for the impart, no? Which is true. Yan ang talagang totoong information niya. Okay, so next would be Ricky Anuevo. Shout out Mami Park, always waiting for your video. Eto na. Lagi akong wini-wait ni Sir Ricky. Nakakatuwa. At saka shout out kay Ma'am Malu Aguirre, no? Si Ma'am Malu Aguirre, tatahimik lang yan, pero busy yan. No, one time pa nga nag-chat kami. Mag-aalas 11 yata ng gabi yun, paalis, at hahango ng paninda. Kasi mas mura daw, at saka mas magaganda yata yung makukuha niya, ganyan. Tapos less traffic, less init. Imagine, ganong oras, aalis ng gabi, para lang mamili ng uling, ng kung ano-ano, ng gulay, whatsoever pa. Nako, napakasipag naman Malu Aguirre, no? Shout out po sa inyo. Ayan, Alice Palya, Mami, pag sinumbong ko, kaya sila sa BIR, malalaman kaya nila na ako ang nagsumbong. Natatakot akong baka malaman nila na ako ang nagsumbong doon. Dalawang tindahan na malaki pero wala silang BIR. Mami, ako yung na-comment sa'yo dati na pinadalhan ako ng sulat galing sa BIR, napaiyak ako. Mami, sana mapayuhan mo ako. Maraming salamat po. Ayan. So, papayuhan natin si Ma'am Alice Falia. Alam niyo po, meron po tayong tinatawag na yung magko-complain tayo, magbibigay tayo ng information kay BIR para masuplong natin yung mga ibang negosyante na wala namang BIR. So, unang-una, mag-isip muna tayong mabuti sa mga sarili natin. What is the reason why we want to sue them? So, marami tayong pwedeng maging reason. Unang-una, kasi kalaban natin sa negosyo para lumaban din sila ng batas. Pangalawa, may nilibag silang mga batas tulad halimbawa ng against when it comes to customer, no? Ang customer ay napahamak, ang customer ay hindi nabigyan ng magandang serbisyo at karapatan, naghumantong sa pagtatalo, sa pag-aaway between the owner and the business, between the business owner and the customer. So, yun lang naman usually yung ating mga reason kung bakit, no? Alam nyo, hindi ko kayo dinidiscourage to do that, no? Actually, kung malakas talaga ang loob nyo at malinis ang intention nyo, I'm encouraging you to do it, no? Kasi kung iyon ang kailangan para sa inyo, ikabubuti at ikaka-asenso ng inyong hanap buhay. Ang kailangan lang ay maging matatag kayo sa mga possible na maging balik, no? So, ang tanong niya kasi, if malalaman daw ba? Actually, meron po tayong paraan para mag-complain na tayo ay na anonymous, no? Pag sinabing anonymous, hindi nila malalaman yung pangalan natin. So, ayan, biglang nalosyang, di ba? Gabi na po, ginabi din. So, kung pwede tayong magreklamo, magbigay ng information kay BIR nang hindi tayo nakikilala, may mga paraan po diyan. Unang-una po, kung pwede po tayong gumamit ng ibang email address and then we can email them. So, ipapapap ko po diyan para po alam niyo kung saan po kayo mag-i-email, no? But syempre, the BIR also encourage you submit also evidences kasi para magkaroon ng strong case at valid reason para i-raid nila or para tutukan nila ang isang kino-complain na business. Kasi yung mga non-compliance businesses na yan ay unang-una titingnan muna nila kung i-check muna nila, i-verify muna nila if talagang iyan ay mga naka-register. If not, syempre ititrace nila niya ng DTI, ititrace nila yan. Kasi si DTI lang naman yung pwede nila na mabilis na makakuha ng data kung talagang registered yung business. So, syempre, si BIR, ine-encourage nila hanggat maaari na makapagkalap kayo ng evidences tulad ng halimbawa yung kanilang PIN, yung business name, kasi hahagilapin nila yan. So, once na nahagilap na nila yan, at talagang nakita talaga nila na dapat talagang
padalhan nila ng LOA or kaya naman ay literal na ang mga personnel ay pumunta doon, mag-conduct ng tax mapping, ng checking, pupuntahan nila, pag-aaksayahan nila ng panahon. But you just complain someone or a business, na non-compliance, pero wala kang backup evidence na ibibigay sa kanila at information about that business, no, business name, TIN, kung sino ang owner, hindi din basta-basta nila matutugunan yung gusto mong mangyari. So, pwede ka na mag-complain sa portal kung saan pwede kang mag-complain. So, complaint ang nakalagay. So, I'm going to pop up there kung ano yung mga pupuntahan mo at tatawagan mo at syempre iyong i-email. So, I would suggest na gumamit ka ng email address na hindi magkakaroon ng relation or ng clue when it comes to your real name, no? Strong evidences like their records, no, and also video hanggat maaari din. So, if they are not issuing resibo, dahil hindi naman nga business di ba? Hindi naman nga non-compliance nga na business. So, ang gagamiting resibo niyan ay kung ano-ano lang na resibo, no, mga temporary receipt, mga invoices na mga nabibili lang, no, mga DIY, ganyan. So, kailangan merong mga strong evidences. So, actually, ine-encourage talaga din nila na makilala kung sino ang nagko-complain. Kasi nga, nagbibigay din sila ng reward. But if you are not after the reward and you really wanted to be anonymous lang, kailangan din dapat, pag nagbigay ka ng information, may strong evidence. At, syempre, kailangan huwag kang maging matatag ka. Kasi, kung talagang big fish iyan, nagnegosyo, tapos, ikaw naging daan, kaya, na-check yan ng BIR, so, syempre, kailangan careful ka, no? So, yun yung mga possible na magiging procedure. So we can we can go directly to our perspective RDO kung saan nasasakop ang business, no? Halimbawa, kung anong RDO kayo, yung business na irereklamo nyo, kung nasaan siyang nasasakop ng RDO, doon kayo magrereklamo. You can go there personally to complain them, no? Punta kayo sa officer of the day, and then you file a formal complaint, no? You can do a letter and then ipapasa mo siya personally doon, and then kapag in-interview ka pa, you can also give you can also give more elaborate explanation kung i-interviewin ka. Hindi imposible na malaman kung sino ang nag-chuchu, no? Lalo na kung meron niyang kakilala sa loob or meron niyang mauutusan na tao para malaman kung sino ang nagsumbong sa loob. Lalo na kasi kung halimbawa ay talagang sila ay nahuli sa pamamagitan ng pagsusumbong mo, so syempre pwede ding magbayad yan ng tao kung sino man dyan, posible na yan, no, dahil money talks, no, alam naman natin yan, para malaman kung sino ang nagsumbong. So to be safe, you can do or you can make a separate email address para magamit mo kung i-email mo sila at magko-complain ka. You can do that para safe ka, hindi ka mapuputukan, no? So may mga online way how to complain the businesses na walang BIR registered, hindi BIR registered, and also you can go there personally doon sa RDO kung saan nasasakop. Okay, inulit ko lang para maliwanag. Lagi nating tatandaan, whatever actions we do, siyempre, naiintindihan ko si Kasari. Naiintindihan ko siya. Kasi talagang masakit na nadadating ka dun sa punto na kutakot-takot na pahirap sa iyo ng BIR for compliance. Tapos, merong mga
negosyante na sila yung mas malalaki talaga yung kinikita, then sila yung hindi nakakomply. I really do understand that. So, Mami Park, if ito ba mangyari sa iyo, gagawin mo ba ito? Diba? Tsak natatanungin niyo ako ng ganyan. I think gagawin ko siya in a way, in a safe way. So, ang kagandahan din kasi sa part ko, kahit pa paano, medyo namulat ako pagdating sa tax world, no? Pagdating dyan sa may mga dinig-dinig na lagay, padulas, ganyan, may mga knowledge na akong konti about it, no? Pero, so, I know what action I will do in case na magsusuplong ako. But, in my case kasi, hindi naman kasi kami, yung talagang literal na yung pangkasumbong-sumbong na talaga, yung mga ganyan. Pero, hindi ibig sabihin ay tikom ang boses ko pagdating sa pagko-complain sa kanila. So, meron akong kukwento sa inyong senaryo na nangyari. Okay. So, marami dito ang talagang mga nagsipagsipol, no? At isa sa frustrations talaga at nakaka-disappoint, no? Dito sa LGU namin, and even to our smallest unit ng is the barangay, is hindi talaga sila mahigpit when it comes to their part na kailangan kung magta-tax mapping sila ay dapat lahat ay ma-tax map. So, ang disadvantage namin na nandito kami sa sentro at malalaki ang aming pwesto, syempre kami yung unang mainit ang mata. So, hindi po pwedeng hindi ka talaga complied. Kaya naman, kailangang as much as possible, as early as January or first week of February, kailangan tapos na ang iyong mga compliance when it comes to municipality. No? Pero, alam nyo, nagamit ko yung boses ko sa pagrereklamo ng one time na this year na mag-renew ako ng barangay permit kasi magre-renew ako ng mayor's permit. One time, nung punta ako sa barangay. So, sabi sa barangay, nagtaas na raw sila doon sa mga renew. So, usually kasi 500 kaming mga sari-sari store. Pero nagtaas daw ng 200, so bali 700 na para sa mga renew. So, sabi ko, wala naman pong problema na magtaas. Pero ito lang po yung sa aking part. No? Sabi ko dun sa, yung nahandoon na secretary, sabi ko, ang hindi ko lang po maintindihan, bakit hindi po lahat ng mga tindahan pinagko-comply? Maintindihan ko po yung maliliit na hindi pa nila kaya ng mayors, hindi pa nila kaya BIR, maintindihan ko yan. But at least barangay, di ba? Kasi lahat yan ay mga kumikita, no? Hindi yan magtitindahan at magi-stick kung hindi kumikita, di ba? So for me, at least barangay mag-comply. So, ang pinagtataka ko lang, bakit pag nagta-tax mapping, hindi lahat nabibigyan? Sabi ko, itataas nyo po ng 700. Kahit gawin nyo pong 1,000 yan, wala po kayong maririnig sa akin. But my point is, humihina po kami. Naiiwasi daw po kayong RGD. Hindi po ako nagtitinda ng RGD. O yan, tulad yan, di ba? May mga tindahan pa. Ito, ikakwento ko na sa inyo. Sabi ko, walang problema, kahit gawin nyo pang 1,000 yan. Ang point ko lang, sana patas lahat. Lahat ay nagko-comply. No, regardless kung maliit or malaki, mag-comply. At least barangay. Kasi kami naman, na mga malalaki, pwede na kami sa mayor at pwede na kami sa BIR. So, natahimik sila. Eto pa, kako, isa sa mga reason, dahil sulputan na lang sila ng sulputan doon without any compliance. Eto pa, kako, nagtitinda pa sila ng mga sigarilyo. Tulad kanina, narinig nyo, bibili ng RGD. Kasi maraming nagtitinda dito. No? Tapos, ano ang maririnig natin sa mga ahente? Wala silang magawa kasi even mga pulis, protektado, yang illegal na sigarilyo na yan. Kaya nakakapasok. So, ikaw bilang maliit or bilang malaki, your obligation or your responsibility is to not tangkilikin ang mga illegal na sigarilyo. Hindi kasi naintindihan ng maraming negosyante yun eh. Kasi, ang katwiran nila makapagsabayan ka na lang nang kumita ka. Oo nga. Pero pag nahuli ako, hindi mo ako may pagtatanggol. Pag may nagchuchu yan. Ako pa naman dito, maraming mainit ang mata sa akin. Hindi ko sinasabing naiinggit. Pero syempre, mainit ang mata dahil ako ang isa sa pinakamalaking tindahan. So syempre, naghihintay lang sila ng maling galaw ko para may ipambutas sila sa akin. So I need to make sure na sa patas at lumalaban. But even na hindi man mainit ang mata ko sa iba, kahit nasan dati pa akong tindahan, never akong nagtinda ng illegal na sigarilyo. Hindi sila peke, pero illegal. Bakit? Kasi hindi nga nagtatax. So ako ang katwiran ko to give back to my
agents ng 14M ng mga Mighty and Camel and also sa aking PMFTC na hindi ko tinatangkilin para na ako dahil binigyan nila ako ng consignment, ako ay loyal sa kanila na nagkumukuha ng sigarilyo at hindi ako nagbebenta ng illegal. So sabi ko nga sa kanila, sino ba sa inyo ang kukuha? Bakit di pa gawing legal yan? O di para tapos na ang laban. At tsaka ako mag-available ng sigarilyo na yan. Ganon. So sabi ko dun sa barangay, worse pa, nagtitinda sila ng mga illegal na sigarilyo. Ngayon, hindi ako pwedeng mag-pinpoint. Pero kung pwede sana, kayo na kung sa atin mismo galing sa gobyerno, yung initiative na magkaroon ng surprise inspection, no? At saka surprise visit para matingnan kung sino ang mga hindi complied sa legalization. I'm more than happy to know na ginagawa ang trabaho. So sabi ko, alam nyo, there's no problem with that kahit gawin nyo pa yung 1,000. But the thing is, are the barangay officials really do their job na mag-tax mapping? Kasi may mga times na nagta-tax mapping pero ang tina-tax map lang is, or yung mga pinupuntahan, binibisita lang ay yung mga nakikita lang ng mata. Literal, yan yung sinabi ko. Na tipong syempre, unang-una na kami dyan dahil kami ay sentro, kitang-kita kami dyan, so syempre talagang una kaming pupuntahan. Pero paano itong mga nasa inner lot na mga nagtitinda? No? Yung mga nahandoon sa kahit hindi inner lot, pero dahil maliit, hindi nabibisita. So, alam niyo po ba kung gaano kalaki ang porsyento ng nawawala naming sales nang dahil sa mga nagsusulputan na ito? Oh, mami pa, baka sabihin mo naman, wala ka namang awa, lumalaban din sa buhay yon. Hindi yun ang point. You enter into the business, at least you comply kahit pinaka mababang unit ng gobyerno, at least barangay. Wala naman akong pakialam dun dahil nag-comply ka, di ba? Ang punto lang is very comfortable na, alam mo yon, ikaw na nagsimula ka din sa maliit. Guys, nagsimula din ako sa 1 unit lang. O, kamusta ka naman dito? Kung aanuhin mo, nagsimula ako sa 1 unit. Pero kompleto ako. Dahil bago ako pumunta dito, kompleto na ako ng papers. But, pwede ko naman kasi yung i-close at para wala na akong obligations, di ba? Para patas ang laban sa lahat. But hindi, di ba? So, dumaan din ako sa pagiging maliit. At least barangay, wala naman. Mabigat ba yon para sa barangay na 500 yearly? Siguro naman hindi mabigat yon para kumikita ka ng 3,000, 5,000 araw-araw. I mean, not kita, bumebenta. So, para maging patas ang laban, 'di ba? Ano ba ang batas? Anyone who is doing business within the Philippines should be legal. You should comply with permits. Yan ang batas, 'di ba? Empleyado, walang ligtas yan dahil tinatax yan. Diba? So, ikaw din sana, gano'n, diba? Yun yung katwiran ko. So, sabi ko, walang problema. Ang minsan kasi ang sistema, magta-tax mapping, kami lang nakikita. Tapos, yung mga maliliit na magsusulputan, apektado kaming mga medyo malalaki. So, syempre, hindi sila pinipigilang magtinda. Buhay nila yon, wala kami ambag doon. But the point is, may ambag sila sa ikinababagsak namin. Bakit? Dahil nagsusulputan sila, hindi naman sila legal, hindi sila comply. Worst scenario pa, walang nag-i-inspection ng mga kumakalat na illegal na sigarilyo. Ang katwiran at ang mga dahilan na naririnig ko at galing na rin sa mga legal na agents ko is protektado daw ng mga pulis. Kaya wala din daw basta-bastang nagsusurprise inspection o nanghuhuli. So, saan nyo kami dadalhin ngayon? Saan nyo kami ngayon ilalagay? Wala akong sabi ko sa barangay, ginamit ko talaga yung boses ko para ilabas yung aking hinanain. Kasi that's the only way. Yun yung aking chance na ibigay yung aking Sabi ko, alam ang problema, kahit lahat sila dyan magtindi. Sana lang patas. Yun lang naman yung sa akin. So, even gawin mo pang 1,000 yan, I am more than willing to pay you 1,000 pesos kung lahat nagko-comply. So, sabi nila, ma'am, kasi yun po yung napagkasunduan ng barangay, napagmitingan. Sabi ko, walang problema. Pero sana nakikita yung action, no? Yung action. Kasi ako, nagko-comply ako. Masakit sa loob ko kapag ang mga naghahakot ng basura, hindi kami pa-priority dahil kasama sa binabayaran namin sa munisipyo ay ang aming sanitary, ang aming garbage, no? So, syempre, saan nyo pa ba madidinig na reklamo yan? Doon sa mga nagko-comply. Diba? So, kailangan namin ng magandang serbisyo kasi kung hingan din kami ng tax ng munisipyo at kayong mga barangay, inuunan nyo kaming malalaki. So, sabi ko,
sabi, ma'am, hindi pa po agad mapipirmahan kasi wala pa po si kapitan, ganyan-ganyan. O sige, babalik na lang ako mamaya, dadaanan ko yan, mamimili muna ako ng school supplies. So, malis ako. May binili akong klase ng mga school supplies those times. Tapos, pagbalik ko, sabi, ma'am, napag-anuhan po namin na, sige po, 500 na lang po muna kayo. So, sabi ko, hindi ko hinihiling na gawin nyo kung 500. Kung ang batas nyo ay naging 700. Ang hinihiling ko, inspeksyonin nyo lahat ng tindahan sa Builo Bend at bigyan nyo ng karampatang kahit barangay permit, mag-comply sila. Kasi kaming malalaki, apektado kami, pero hanggang BIR, nagko-comply kami. Hindi ko hinihinging tumawad. Ang hinihingi ko, gawin ang trabaho at serbisyo ng tama. Na hindi yung nag-tax mapping sa aming lugar, pero kami lang ang nakita at yung iba, nagsulputan at lahat, hindi pa nasita. So, yun lang po yung point ko. Malinaw po ba tayo? So, sabi nila, sige po ma'am, sa susunod po, ganyan po ang aming gagawin. Ganyan po ang aming ipapatupad. So, sana ka ako, hopefully, no? So, alam nyo, minsan nga, hindi mo na hinihiling na pantay-pantay eh. Ako, hindi ko na nga hinihiling na, sige, hanggang BIR kayo dapat. Hindi eh. At least barangay na lang, di ba? Makakatulong pa sa barangay namin yan to add funds, di ba? So, ginamit ko yung boses ko. Ginamit ko yung karapatan ko to voice out my feelings, may sentimiento na dapat ay patas ang turingan pagdating sa amin sa barangay permit. Yung dahil maliit na community lang to, I think barangay is enough na for me na mag-voice out para doon sa mga hindi complied. So yun lang, yun yung ginawa ko. Yun yung ginamit ko ang freedom of speech ko in a way na malaman nila na wala sa akin problema ang magbayad ng fee na additional 200 sa usual na binabayaran ko yearly sa barangay permit, but as much as possible sana lahat kami dito ay merong barangay business permit. Okay? May clearance kami. So yun lang. So, ang masasabi ko, Ma'am Alice Falla, meron na pong mga paraan para anonymous ang iyong complaint. You can go to e-complaint portal ng EBIR and you can also email them directly. Search nyo, use other kind of email address nang sa ganon ay hindi po kayo matrace basta-basta kung pinoproteksyonan nyo po ang inyong sarili. You will just give a tip lang naman sa kanila para mapanagot iyang mga hindi nagko-comply, no? At sa totoo lang, kung maganda rin ang inyong RDO, ay nare-rewardan pa yung mga nagsusumbong sa mga businesses na illegal. Mag-ingat lang po. Naintindihan ko po kayo. But really unfair to you na ikaw complied ka, nakapapakaano ka, tapos yung mga kalaban mo sa negosyo, apektado ka, then sila hindi comply. No? Actually, walang masama sa pagsusumbong na ikaw ay, na sinusumbong mo sila illegal. No? Ang wag lang sanang mangyayari is yung baka mamaya, mabalikan ka. Siyempre, maggaganti yan, magre-revenge, di ba? So, you better as much as possible hide your identity nang sa ganon ay hindi magkaroon ng threat sa buhay mo. Okay? So, I do hope na nais ko yung pakiramdam mo, Ma'am Alice Falla. Okay, so next would be Judith Ramos. Sabi ni Judith Ramos, hello Mami Park, musta na po from Nueva Ecija. And then, sabi naman ni Karen Balsena Agustin, hi Mami Park. Roro Chen, hello Mami Park, thanks po sa tips na magtataas ang Coca-Cola, happy selling po. Okay, again and again, magtataas siya ng September 25 nationwide. Okay, ano ba ang maidadagdag pa natin ng mga advices? Doon sa binlag ko na yung maraming dumadaming hambog na sari-sari store, no? Na yung 8 hours daw ng iba ay baka one transaction lang nila sa GCash. Ayan. So, ingat-ingat din po tayo pagdating sa pagbablog ng ganyan kasi baka may magsumbong din sa inyo na napakalakas ng GCash nyo pero hindi nyo dinedeclare. No? So, gusto ko lang maintindihan nyo na maging responsable when it comes to making a content, doing a content, and then i-flex nyo yung mga bagay-bagay tungkol sa negosyo. Ilan? Kasi baka masilip, 'di ba? So minsan yung gusto mong mag-flex, nagyabang ka, napahama ka pa. So kaya kailangan stay humble, no? Tandaan nyo sa negosyo, ang labanan kapag magyayabang kayo, legalization ng negosyo. Okay lang magyabang basta wala kang ginawang sablay at legal ka. So pwede ka, sige, go, no? Hindi natin pinipigilan yung pagpe-flex mo, mga small wins mo. So, nandito na yung deliver ko ng Nestle. Mga nakangiti. So, kaya mapuputol na ang vlog na ito sapagkat nandito na ang delivery ng Nestle. Alam ko makakapagpahinga ako. Ayan.
Mga maligayang mga. Hintayin natin sila. Paghayin natin sila dito sa ating vlog. Papasok yan dito. Hintayin natin. Alam niyo po ba, weekly, ang nagiging worth ng in-order ko kay Nestle is around 8,000 to 9,000. Ganyan. Tulad kahapon, magkano binayaran ko. So, weekly yan. So, hindi natin basta binibitawan talaga at hindi tayo nasisiro mag-order sa Nestle. Every week, 7 to 8,000. Mas madalas yung 8 at saka 9,000. Ayan. Hi kayo dito, dali. Vlog. Video. Ano lang, recording. I-edit ko. Hi! Ito, kung yung mga naka-follow sa akin sa Facebook, ito yung mga voice na kumanta ng ano yan, akin ka na lang. Ayan. Hi. Tapos yung mahilig sa ano ba, pumasok ba kayo sa Hindi ko maano hindi ko matapat pumasok ba? Oh, ayan. Sila yung lagi guys nagbibigay sa akin ng karton. Ingay, di ba? May box? Hey, box! Ay, box lang, box daw ah. Meron? Tangi nga. Kayo ay naayos yung mga ko yan. Sila yung mga pinost ko sa FB ko na Tapos, Bende? Tapos? i-edit ko pa, tapos i-ano ko. Tagal na So lang, sila ang delivery ng Hindi, pag in-edit ko yan, upload na yan mamayang gabi. Naba ang page mo? Hindi, yan YouTube. YouTube. Ano sila guys, tawag dito, sila ang delivery ko ng Pag hindi sila ang delivery, boring. Boring. Sila yung, ba kayo sa sideline lang, ganon? Alin? Sa active serve, na delivery? Anong O sideline? regular na? Regular. Regular na. Regular na pala sila. Mukha kasi mga naglalaro lang mga binata pa, mga kabataan. Pero ilan ako na? 20. O, 20. Yung isa, ito mo nga, Yung isa. halos isang 2 dekada tanda ako dito. Ay, isa. Yung isa, ayun, na yun. Legend na yun, legend na. Sayang, wala dito. Narinig ka nun. Ayan. Yan ang ating mga delivery. Alam niyo, sa totoo, minsan nagagalit din ako sa kanila. Kasi minsan kasura ako. Bakit? Minsan babagsak ko yung mga items. Ayusin. Gano'n. Dito ba yun, guys? Sinesermon ako din sila. Not perfect. Pero, di ba, mas malamang pa rin yung matino. Asa na, yung box. Salang eh. Amin na, papakita ko. Guys, bibigyan ko kayo ng tip. Pag may ahente kayo ng active serve, hingi kayo ng mga ganito. Kasi po pwede nyo po silang organizer. Kaysa bibili pa kayo, ba't bibili kayo, di ba? Ito ang gandang-gandang organizer. Kung natataasan kayo dito, di kupitin nyo. Hello! Yeah, hi. Di ba? Ganon. Ako ganun yung ginawa ko. Ano pa Halos nilagay lahat dyan? ng shelves ko may ganito. Kung may malaking ang ganito, maganda sana sa noodles ko. Pero kasya to sa noodles. Pati naman na yung noodles na. Sige, kuha kayo sample. Ito noodles guys, ganyan nyo. Ayan. Laka, ang ganda. Ay, ang ganda. Ay, pangalan, ganon. Yeah. Ayun, ganon. Di ba? Hingi lang kayo sa delivery. Sabihin nyo, pahingi po ng ganitong karton. Screenshot. Screenshot. Mike. Ayan. Screenshot nyo, pakita nyo sa delivery. Kung may extra silang ganito, sobra, bigyan kayo para magamit yung Kaysa bumili pa kayo dyan. Hello? Ako na ako bumibili. Hindi na ako bibili. Ang ganda talaga. Sakto. So, bye! Okay na. Bye! Parang kambal,